Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Talakayin po natin ng kontrobersyal na paksa, ang Anti-Terrorism Bill. Na alam po nating una na ipasa na ng Senado at bago lamang ay pinasa na ng House of Representatives at pinadala sa Senado. Ang mitin nito sa palagay ko, sa tradition na alam ko, ay yung magkaroon ng reconciliation o kaya reconciliation ng version ng dalawang chamber, magkaroon ng bicameral legislative conference. Pero dahil nga kaya nga maraming tumutol po sa House of Representatives dito sa version na to, dahil nga adaptation daw sa Senate. So hindi na po magtatagal yan sa bicameral, baka mawala ng bicameral session yon at ipapadala na kaagad sa Presidente at bibilangin na lang ang araw. Siguro baka ngayong araw nga to sa susunod ay may mabalitan na lang nating pinirmahan ng ating Pangulong Duterte. So ang ating lang po ito, kahit na yung huli man daw at magaling, may hahabol pa rin. Mabuti na yung ano ba ang mga pros and cons na malaman ng madla. Pati na po mga abogado ay tumutol na rito, karamihan, dahil nga raw po yung talagang overhaul ang yung mga nabigay na mga assurances sa human rights, sa madla, humanity, sa ating saligang batas ay nabago rito sa Anti-Terrorism Bill. Unahin muna natin kung bakit makontrobersyal ito. Ayon sa sabi ng Speaker of the House, si Alan Peter Cayetano, ang definition ng Anti-Terror Bill ay base sa definition ng United Kingdom, ang Amerika at ang iba pang developed nations. Okay. Hindi po lingid sa kaalaman ng madla na ang mga ibang nasyon na umaayaw nitong aggression ng mga malalaking bansa gaya ng Amerika at United Kingdom, Australia at ang mga kaalyado nito ay ang pananaw ng mga tatlong bansang ito sa tinatawag na terrorism. Minsan nga, nasasambit ng ating Pangulo sa mga ilang okasyon na ang terror mismo, ang Amerika mismo ang nag-i-import ng terrorism. Kung ano ang sa palagay nila ang nakakakontra, hindi sang-ayon sa kanilang national interest, binabansagang terorista. Tingnan nyo po, ginamit ng Amerika noon sa pagsugpo sa puwersa ng Afghanistan ang Ruso, ang Russia. Ginamit nila si Bin Laden na talo nila ang Ruso sa Afghanistan. Ngayon, dahil nga pinalaki si Bin Laden, nung ipinaglaban na ni Bin Laden yung kung ano ang nararapat para sa mga Muslim, halimbawa, ginawa na siyang terorista. Kung ano man po ang ginugusto ng Amerika at ng Australia at ng mga kaalyado ng United Kingdom, kasi sila madalas ang nag-aalyado pagka naglulunsad ng giyera laban sa mga nasyon na wala naman silang pakialam, hindi naman sila ginugulo, ay gigirahin nila. Tingnan po niyo ang Iraq, tingnan po niyo ang Libya. Una sa Iraq sinabi, weapon of mass destruction. Nung magunaw ang Iraq, napatay nila si Saddam Hussein. Asan na ngayon ang weapon of massive destruction? Wala. Oil po, petroleum, langis ang kailangan nilang makuha doon, makontrol. Ngayon, ganun din po sa Libya, kung ano-anong mga paratang nila. So, ibig sabihin, sa suma total, o sa basic lingwahe, mali yung batayan na gawin
ang definition ng terrorism ay ibase po natin sa definition ng tatlong bansa o dalawang bansa, to be particular, United Kingdom at saka United States, na sa salitang terorismo. Kasi sila mismo, maliwanag po ang naging important terorismo. Look, ang United Nations po hanggang ngayon ay wala pang official na definition ng terrorism. Ano ba ang terrorism para sa ating mga layman? Ang terrorism ay isang action na nagdudulot ng terror sa isang grupo na gawa ng mas malaki, kasi ang terror ay hindi makakagawa niyan kundi mas mapuwersa, agresibo. So, sino bang nananakot? Sino bang nag-aggression? Kasi ang aggression, konting pihit na lang, magiging terrorism. So, dito naman sa anti-terror bill, ang tumututol po, nagpahayag na ng iba, lalo na po sa mga party, representante ng mga Muslim, ang nagsipagtutol, kahit nakaliado nila si President Duterte, kasi si President Duterte, you may recall, na sinertify niya na urgent itong anti-terror bill. So, humingi sila ng paumanhin na hindi gustuhin man nila, suportahan, pero hindi sa kanilang konsensya. Umiral din sa wakas ang konsensya ng mga politiko. Hindi nila masikmura na bumoto ng oo sa isang bagay na alam nilang maliwanag na sa katagalan, sa kanilang pananaw, katagalan, ang matutumbok nito ay ang mga Muslim. Kasi nga, ang definition ng Amerika at ng United Kingdom sa tinatawag na terorismo ay Islam. Kasi yan ang alam nila na kalabang huli ng demokrasya. Islam. So, tutumbukin nila yan. Yan po ay sa pantaha. Yung nararamdaman ng mga Muslim na dumaan-daan na ng mga aggression. Nakakasaksi ng aggression. Gaya ng mga nangyayari sa mga ibang bansa. So, dito naman ang mga abogado, tinututulan yung imbis na kukulungin ka, kailangan ka ng arestuhin ka, kakailanganin ka ng warrant of arrest, inalis po yan dito sa anti-terror bill. Tapos, pinalawig pa yung araw ng pwede ka hulihin at wala ka pang habla at mananatili ka sa prisohan, detention center, nang wala kang asunto. So, ibig sabihin, bago ito, hindi na burden ng gobyerno yung manghuli sa iyo, otoridad, na agarang kang sampahan ng kaso dahil 30 days. Baka nga palawigin pa raw ito, ika ng mga abogado na tumututol. Samantala sa regular po, sa kasalukuyan nangyayari, maximum ng 3 days. Pag nahuli ka, kailangan sampahan ka ng kaso, otherwise, persado, obligado na palayain ka ng gobyerno o kaya ng mga otoridad na humuli sa iyo. Pangatlo po na nabago nito na tinututulan ng ating mga abogado, saka yung mga malawak ang pag-iisip, 10 ng mga representante po ng mga Muslim, itong aalisin yung mga referral. Halimbawa, may interesado, kamag-anak o kaya mga supporters ng hinuli, nawala po doon yung kanilang kahilingan, yung karapatang humiling na i-refer po ang hinuli sa mga otoridad. May kakayanang alamin kung siya ba ay dumaan ng torture, nabugbog, nasaktan habang siya ay nasa detention center. Yun po ay inalis po yung karapatan yun, mga pangtao dito sa
sinasabing panukalang batas, anti-terror bill. Marami pa po ang nabago rito. I mean, tinututulan ng mga abogado na delikado ito kasi walang laban. Ngayon pinapangako naman ng gobyerno. Yung iba namang mga skeptic, sinasabi kapag kayo tumutol ka sa gobyerno, hindi ka sumang-ayon sa policy ng gobyerno, baka pagbintangan kang terorista. Sa palagay ko naman hindi ganon. Hindi naman ahantong sa ganyan, sa wisdom, based on the wisdom of the President, na tumututol ka lang kasi sa kanyang mga naging salawikain niya, na kayong mga tao, may karapatan kayong tumuligsa sa akin. Huwag lang yung mga foreigners, ika niya, dahil wala silang karapatan. So, ibig sabihin, like us, minsan tayo, kami sa media, tumutulig siya sa mga ilang elemento, opisyalis ng gobyerno, na nagkakaroon kami ng inspirasyon na ganun baka, na hindi kami tututulan, hindi magiging ituturing kaming kalaban ng presidente kung siya ay pupunahin ng kanyang mga kamalian at para magkaroon siya ng panahon na pag-isipan ng mga policy na kanyang nailatag at mabago, maamindahan para sa humanity. Kasi itong mga latest na mga public pronouncements na lagi niyang nasasambit, humanity, pangkatauhan, saligang batas, human rights, na umiiral para sa tao, humanity. Dahil dulot nitong COVID. So sa palagay ko po, ang miti ng presidente dito ay hindi naman mawala yung karapatan tao, yung aawain mo siya sa kanyang personal na mga policies, ay gagawin kang ituturo kang terorista. Ang delikado lang po dito, yung sa level ng implementasyon. Kasi may mga puwersa po, mga elemento ng gobyerno, ang kapulisan, ang military, na mga sip-sip. O kaya, kung may galit sila sa tao, yan, huhulihin nila kung ano-anong i-plant nila na ebidensya at magiging terorista. At delikado nun, wala silang, hindi na nila kailangan na mag-isip-isipan ng kaso sa ilang araw lang. Kahit na hindi ka naman nasampahan ng kaso, naka 30 days ka na halimbawa sa kulungan, para ka nagkaroon na rin ng kasalanan na nakulong ka ng 30 days. Biruin mo ba namang tanggalan ka ng kalayaan ng 30 days at pakainin ka kung anong ipapakain sa iyo doon ng mga jail guards, mahirap na po yun. Now, mayroon din mga elemento dyan na sa sobrang pagsisip-sip, gustong maka-points, kasi alam mo matagal na po tayo sa media, at karamihan sa ating mga the people in the field gustong magkaroon ng award sa presidente o kaya sa national na sangay na pamahalaan, kung ano-anong dampot kidampot dyan. Gaya dito ng drug trafficking o kaya illegal drug use. Dampot dyan, binibilang kung sino nang huli. Nawawala sa kanilang kaisipan yung quality of implementation of the law. Hindi paramihan po ito ng huli, dampot. Lalong-lalo na kung ang mga nahuhuli nito ay mga fall guys. Dahil nga, in many cases or in some cases, ang mga nanguhuli ay galit sila roon sa tao. One time po, this is a recollection. I had a friend, mga taga-Kabakan. May kamag-anak sila sa Zamboanga. So, itong mga PDEA, ni-raid nila ang isang grocery store sa Zamboanga na pag-aari ng kamag-anak, kapatid ng kaibigan ko dito sa Kabakan, North Cotabato. So tumawag sa akin, "Sir, baka pwede mo kami matulungan." Kako, sige, subukan natin. Ang si General Santiago, retired General Santiago, ang sa PDEA. So tinawagan ko because I had my number. Sabi ko sa kanya, "General, pakicheck po ito kasi
may history po ito, yung humuli na mga elemento pinangungunan ng isang tao. Tapos itong tao na ito ay mayroon siyang kasintahan na kalaban ng may-ari ng grocery. Anong ibig sabihin ng kalaban? Sinisingil siya ng may-ari ng grocery kasi malaki na ang utang niya. At gusto mo pang umutang, imbis na magbayad mo na bago umutang, hindi siya pinautang ng grocery na ito. So alam po nung ginawa nitong babae. Umalis siya, bumalik siya, mayroon siyang dala-dala na dilata. Aywan, paano niya, hindi alam kung paano niya nalagyan ng droga yung dilata na yun. Halimbawa ko, sample dun sa dilata na kinuha niya, nilagyan niya, binalik niya, intact yung yung dilata. So, nagsumbong ngayon sa kanyang kasintahan. Ito naman kanyang kasintahan dahil gusto nga maka-score. Score sa kanyang kasintahan, maka-score din sa PDEA at ang PDEA maka-score sa national. Niread nila. So, puntong-punto, itinuro, andun, tingnan, kinuha, binuksan, may droga. So, nung kinuhinto ko po yung kay General Santiago, sabi ni General, hindi po natin pwede husgahan kaagad yan kasi hindi nagmimintis po yung mga tao ko. Kako, itong aking informasyon po, General, ay A1. A1 ito. Talagang doon mismo nang galing sa mga naapektuhan, mga biktima. So katagalan po, ang gusto ko naman to kay General Santiago, talagang sabi na, okay, rest assured, Ali, na within 24 hours mayroon yan. Alam nyo, habang nag-uusap-usap pa po kami ng mga kakilala ko, na to, humingi ng saklolo sa akin. Hindi pa kami naghiwa-hiwalay, ibig sabihin, pumunta sila last 9, hindi pa na, siguro mga past 1 o'clock, tumawag na si General. Tama po yung finding nyo. Ayun po, namin. Na-quits yung kaso. Nalaman nga na paano ba itong nangyari na yung sardinas, halimbawa, kaya corn beef pala, kung di ako nagkakamali. Corn beef, hinaluan ng droga, ng shabu. So, ganun po, that's a recollection that can happen. May mga halimbawa, mga membro ng gobyerno na may galit sa isang tao, sa implementation level po ito, may galit sa tao at gagawa ng paraan para mahuli ito siya. So, ibig sabihin, ginamit niya ang puwersa, ang batas at ang puwersa ng gobyerno para makaganti sa kanyang kalaban. Ito po ay hindi theory. Totoong nangyayari po ito sa mga ilang sakop ng ating pamahalaan. Now, another version po na pwede pumalpak po itong anti-terror bill, yung mga gusto lang maka-score. Score ng score, gaya nitong sa drug, panghuli sa illegal drug traffic, o kaya drug use. Huli ng huli, wala naman silang na-convict. Kasi mahina ang foundation ng kaso na ginagawa nila. Ano mangyari nito? Ang lagi natin sana ng toldok, yung huli tayo ng huli, lalo na mas mahaba ngayon ang period of detention dito sa anti-terror bill, na mahina, walang kaso. Kawawa naman po yung mga walang laban. I-ultimo nga ito si Francisco Leo Marcos. Ay mapirang-mapira yan. Dapat by this time nakalaya na, hindi ko po alam kung nakalaya na. Tinablan siya kung pagkakaisahan po kayo ng pamahalaan at kung ano-anong ilalagay sa iyo na kaso. Mahirap. Paano po kung kagaya namin, mga ultimo lang? Ang una lang pupunta sa isip ng isang tao, kagaya ko, sumanib ako sa grupo. Asan ang grupo na lumalaban sa gobyerno? Adi Abu Sayyaf, adi BIFF, di ba? So, imbis na sawatain natin ng anti-terrorism ng mabilisan, lalong dumami. So, ito po, ako'y sangayon sa ilang mga suggestion ng mga natuklasan na to. Ito, pasensya na po sa ayaw
sa mga ilang politiko, but I have observed na isa sa mga programa na ginawa na-implementa na yung PAVE, pati itong in-implement ngayon ng NCMF. Yung sa PAVE naman po, si Governor pa siya ng ARM, ito si Muji Bataman, in-implementa niya, in-experiment niya sa Basilan lang. Kasi kung magpalpak ito sa Basilan, at least hindi apektado ang buong ARM. So alam mo yung ginawa niya. Naniniwala siya na kapag nakapagbigay ka ng hustisya, ng tamang development, ano ang nararapat sa mga komunidad, maiibsan ang paniniwala ng mga tao, pagre-rebuild din ng mga tao. Look, ang ginagawa pong narratives, pang propaganda ng ating mga tinatawag na extremist, ay yung mga pagkukulang, mga injustice ng pamahalaan sa kamusliman. Look, ang United Nations experts, sinabi po nila, habang lumalawig po ang itong pagpapabaya ng pamahalaan sa Marawi Rehabilitation at ang kalagayan ng 25,000 families na kung saan-saan silang kumakalat ngayon, ito, nagka-COVID, na evacuation, nagka-DILG, demolition ng mga kalsada, nagka-COVID, lipat sila ng lipat. Talagang hirap na sila. Kaya nga binigyan we focus on one vlog dito sa kalagayan nila. But look, ibaling natin doon. Itong pagka nangyari po na basta-basta na lang inimplementa yan, yung sinasabi ko nga sa inyo, hindi masasawata yan kasi kapag ikaw ay magbibigay ng lunas sa isang karamdaman, hindi po yung mga side effect lang ng sakit na yun. Kung may ubo man, yung ubo lang. Ang sawatain diyan, dapat bigyan lunas yung pinakaugat nun. Ano po ba ang pinakaugat ng mga naratibo, propaganda, o kaya sanhi ng terorismo? Itong kapabayaan, mga injustice na nalalasap, nararamdaman ng mga Muslim. Halimbawa, alam ng tao na kung ibang bagay, napakabilis bigyan ng atensyon ng gobyerno. O itong nangyayari sa Marawi, 3 taon na, mag-4 na naman taon. Anong nangyayari ron sa Marawi? Wala. So you need not, hindi mo na kailangan sabihin pa sa isang tao na masama ang gobyerno. Talagang magkaroon ng tsansa yan kasi kapit patalam yan, makakuha lang, makamtan lang ang sinasabi niyang hustisya, gagawin yan. So, talo kung sino man ang nag-iisip na sawatain ng terorismo. Kung ikaw ay gumagawa nito na mabuti rito, dito na may hindi. Dapat gumawa ka ng maganda, lahat yan. Hindi yung mamimili ka lang. So, ni then Governor Hataman, and by the way, ito si Hataman tumutol din sa nung butuhan sa House of Representatives dito sa panukalang batas. Binigyan sila ng mga proyekto, binigyan sila ng access. Ano bang mga complaint nyo sa gobyerno? And look, nung nabigyan ito ng atensyon, yung mga membro po ng mga Abu Sayyaf, kasi namugad po sila dyan. Remember Al-Barqa, talagang maraming namatay na mga Marines dyan, mga elemento ng gobyerno. Ang ginawa nila, nung magkita nila yung maganda yung if not mistaken, provincial anti-extremist, violent extremism, PAVE. Nagkwela po. So, nag-surrender. May gitna sa recollection ko po, 26 ang sunod-sunod na pag-surrender. So, dito po sa Maguindanao at sa Lanao po, nagsusurrender na isa-isa na kasi nakikita na nila yung especially yung may mga panibaw na nababago at saka nararamdaman nila mahirap yung buhay sa bundok. Magkaiba po ang kalagayan ng sundalo at itong mga rebelde kasi ang mga sundalo kahit saang lupalop silang pumunta,
Sinusuplayan sila ng pagkain, sinukumpleto, lahat yan, assurance, aeroplano, tangke, may sweldo. Mga rebelde wala, kinakagat sila ng lamok. Wala silang antay sweldo, mamatay sila, ilibing lang sila niya, ipakain sila sa buhaya. Walang pakinabang ang lipunan, walang pakinabang ang gobyerno. So yun ang isipin lang po ng tao na walang magre-rebuild kung walang dahilan. Sino bang tanga-tanga na iiwanan niyang kanyang pamilya at lalaban sa gobyerno na kung walang dahilan na ipaglaban? Ang mahirap nito, kapag tumutol ka sa gobyerno, yan ang delikado po na pinapangambahan ng ating mga abogasya. Pag tumutol ka, hindi ka sumang-ayon sa isang gawain ng gobyerno, ay bansagang kang terorista, at hulihin ka. Yan po ang mahirap. Kaya siguro, sana makaabot po sa ating Pangulo ang kaniyang mga advisors. Hindi yung kaniyang mga advisor na siraulo, kasi alam ko po may mga siraulo diyan. Pinapairal yung kanilang sariling damdamin, especially dito sa agrikultura, usaping agrikultura. Umiral yung kanila, itong dalawang nagporsigi sa advisor ni Presidente, kaalyado niya kartel, mga membro ng kartel. Dito na lang masigasig nagtatrabaho, umalis naman sa gobyerno. Ito po ang sinasabi ko, yung mga advisors po, dapat, si Presidente matinong tao yan sa kasi hindi niya ang battle cry po niya ay totoo. Gustong ipahabol ang Mindanao sa tagumpay, sa bilis ng progreso ng Luzon at Visayas. So kung ang kanyang kalabas-labasan lang pala, sisirain din niyang Mindanao, that's another story. So, we can only pray tayo rito sa amin sa media. Ang magagawa lang natin, bukod tangi sa pagdasal, hikayatin at baka makaabot, baka sakali sa mga malapit kay Presidente na ibulong sa kanya, pag-aralan po ito. Huwag niyang basta-basta pirmahan ang batas. He has the power to veto. Kasi kung i-veto po niya yan, I swear, I am very sure, hindi po papasa yan sa Kongreso. Hindi isusulong yan. Kaya nga sinusulong po ng mga Senado at saka House of Representatives because sinertipikahan niya na urgent bill. Ang bola ay nasa Pangulo ngayon. Kung kanyang pinirman, wala po tayong magawa. Magiging batas yan. So anong gagawin natin? Abay sa akin, mamumuna lang. Hindi ako magre-rebuild eh. Lalo tayong mababansagang terorista. Kasi mahirap nga, ang definition dito ng terorista ay base sa Amerika, sa United Kingdom, na yan ang mga bansang terorista. Ayon mismo sa ating Pangulong Duterte. Hanggang dyan na lang po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.